Itinala ni Justin Brownlee ang bagong record sa PBA matapos itong itala ni import Tony Harris ng Sweep Mighty Mitty taong 1994. Tila hindi naman nagustuhan ni Coach Chot Reyes ang pagkatalong naganap sa TNT Tropang 5G. Hirit niya, baka iba ang resulta kung maganda ang officiating. Tutuhan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paka-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nilasing ng Barangay Ginebra ang grupo ni Coach Chot Reyes sa Game 5 ng Best of 7 Championship Series. Kasabay niyan, naitala din ni Justin ang bagong record sa PBA na dating pinaghaharian ni Tony Harris ng sweep. 32 taon na ang nakalilipas. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Ruben Torrado sa spin. Umiskor si Justin Brownlee ng 54 points sa 195 panalo ng Barangay Ginebra laban sa TNT at nagtala ng bagong personal career high. Nalampasan ang dati niyang record na 51 points na kinamada niya laban sa San Miguel Beermen noong Agosto 27, 2024 sa Governor's Cup Elimination Round. Ang kanyang 54 points ay itinuturing ding pinakamataas na naitalang puntos sa isang PBA Finals game mula nang umiskor ng kaparehong bilang na 54 points si Tony Harris para sa Sweep Mighty Mitties sa 124-110 overtime win laban sa San Miguel Beermen sa Game 3 ng 1994 Governor's Cup Finals ayon sa PBA statistician na si Fidel Mangonon. So sa edad na 38 mga playoffs, muling pinatunayan ni Justin Brownlee kung bakit siya ang itinuturing na isa sa pinakadakilang import sa kasaysayan ng PBA. Hindi biro ang umiskor ng 54 points sa isang finals game, lalo na sa isang laban na muntik nang matalo yung Barangay Ginebra. Nang mabaon sila sa 7 puntos na paghahabol sa dulo ng regulation time, si Brownlee mismo ang bumuhat sa kupunan at nagdala ng laro hanggang overtime. Mas kahanga-hanga yung ginawa niya kasi nga hindi ito nangyari sa isang madaling panalo lang. Habang nag-aambag si Chris McCalla na merong 38 points, 16 rebounds, si RR Pugoy kumamada rin ng 23 points para sa TNT, hindi bumitaw si Brownlee sa bawat mahahalagang sandali mga playoffs. Pero mahalaga rin banggitin na nakakuha siya ng tulong kila RJ Barrientos, Scottie Thompson, Troy Rosario sa overtime nang kailangan na niyang makahinga matapos ang matinding trabaho sa regulation. So ano ang effect ng ginawa ni Justin Brownlee sa Ginebra mga playoffs? Eto yan, ang epekto niyan sa Barangay Ginebra, higit pa sa isang panalo yan. Kapag nakita ng mga kampi mo na 38 years old ka na, kayang gumawa ng 54 points sa finals, kusang tumataas ang kumpiyansa ng buong kupunan, di ba? Nagiging mas matapang ang role players at mas naniniwala sila na kaya nilang tapusin ang serye dahil alam nila na merong Brownlee na handang sumalo sa pinakamabibigat na responsibility. Para naman sa Game 6 mga playoffs, sigurado magiging sentro na naman ang depensa ng TNT si Brownlee. Pero yun din ang maaaring maging problema ng TNT Tropang 5G. Kapag sobrang tinutukan nila si Brownlee, maaaring lumuwag ang laro para kila RJ Barrientos, Scottie Thompson, Stephen Holt at Troy Rosario. Isang panalo na lang kasi kailangan ng Barangay Ginebra para sa kampyonato. At kung may natutunan ng TNT sa Game 5, yun ay ang katotohanan na hindi pwedeng bigyan ng kahit konting espasyo si Brownlee sa pinakamahalagang sandali ng finals. Samantala, tila hindi naman kumbinsido si Coach Chot Reyes sa pagkatalo ng TNT Tropang 5G. Sa kanyang pahayag, may duda ang mentor ng TNT. Pero sa huli, tila nagpakumbaba naman ito nang banggitan ng ginawa ni Brownlee para sa Barangay Ginebra. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Chot sa official X or Twitter account ni Homer Sison. Napakahusay ng officiating, 29-17 sa free throws. Mahirap kaming manalo kung ganun kalaki ang lamang sa free throws. Kung gumanda lang ng konti, baka nagkaroon pa kami ng pagkakataon. Ibigay natin ang kredito sa Ginebra. Umiskor si JB ng 54 points. So kapansin-pansin naman sa mga kumakalat na video mga playoffs habang nasa Game 5 o habang nasa kasagsagan ng Game 5 ang ilang eksena ni Coach Chot Reyes na tila hindi siya sang-ayon sa ilang tawag ng mga referee. Habang nangyayari naman yon, dinig din sa venue ang sigaw ng ilang Ginebra fans na iyakin na malinaw na patama sa TNT mentor. Hindi rin ito bago kasi nga magi sa mga naunang bakbakan, nagpahayag na rin si Coach Chot ng pagkadismaya sa officiating. Pero sa totoo lang mga playoffs, hindi lang officiating ang naging dahilan kung bakit natalo yung TNT. Kahit natalo sila kasi malaki pa rin ang pinakitang laban ng Tropang 5G, di ba? Si Chris McCalla nagtala siya ng 38 points at 16 rebounds habang si RR Pugoy nagdagdag ng 23 points. Ganon din ang ibang TNT players. Pilit din silang lumaban sa gitna ng matinding pressure ng finals. Hindi sila basta bumigay at nagkaroon pa nga ng 7 puntos na kalamangan sa crucial na bahagi ng fourth quarter, di ba? So, ang naging problema lang para sa TNT is nakatagpo lang sila ng isang Justin Brownlee na nasa ibang level ng laro kagabi. Si Justin
Martin, kumamada siya ng 54 points, ang pinakamataas niyang scoring output sa PBA at isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng finals. Sa mga sandaling tila kontrolado na ng TNT yung laban, si Brownlee ang paulit-ulit na sumagot sa bawat hamon at halos mag-isang bumuhat or bumalikat sa takbo ng laro para dalhin ang Ginebra hanggang overtime. Kaya kahit pag-usapan pang free throw discrepancy o officiating, mahirap baliwalayan ang pinakamalaking kwento ng gabi na yon. Isang 38 anyos na Brownlee ang muling bumuhat sa Barangay Ginebra sa pinakamahalagang yugto ng finals. Lumaban ng husto yung TNT at may sapat silang production mula kila Makala at Pugoy para manalo. Pero sa dulo, kinapos talaga sila laban sa isang malalarong tumangging matalo at naghatid sa Ginebra sa 3-2 na kalamang sa serye. So guys, maraming salamat.